Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan. So may tanong dito, no, is your house built on a strong foundation? May bagyo last year eh. Hindi ako nakatulog, no, kasi may puno doon malapit sa dati namin tinitirhan. Tapos sabi ko, luma na kasi yung bahay na inuupahan namin. Sabi ko, baka naman mamaya masira itong bahay namin, no? So, yan, no? Pag may hangin, may lindol, bumagyo, matibay kaya yung bahay natin, no? Yan. So, hindi matibay kapag talagang luma na siya, no? Or mahina ang pundasyon. So, ganun din po sa ating financial foundation, no? Kailangan matibay siya. May sinusunod po tayong guide, no? Sa IMG. May guide po sila. Para kahit may crisis, mawalan ka ng income, magkasakit ka, ma-disable ka, matibay pa rin yung iyong alkansya, yung financial foundation mo. Ayan. So, ito po yun, no? Ito yung tinatawag na solid. Hindi lang siya basta pundasyon, kundi solid, no? So, dati, ang gusto ko lang talaga mag-invest kasi yan naman talaga uso, di ba? Gusto mo lang kumita yung pera mo. No? So, ito, sabi, fund your lifetime money needs, no? Tama naman yun. Ito yung magbibigay sa'yo ng passive income na pagka by the time na hindi ka na makapagtrabaho, no? Ito na yung magpo-provide sa'yo ng income. Know the right investment diversification strategy to make wise money decisions. Of course, ang investment natin, tinuturo yan sa Workshop 3 sa IMG. Inaano natin yan, hindi natin nilalagay sa isang product lang. Sabi ng diversification, kinakalat natin sa iba't ibang instruments. So, emergency fund naman, ito yung protect your investment against put and take and also to avoid debt. If your income is just enough, it's not enough. So, ibig sabihin, kaya tayo kailangan may emergency fund, yung laman ng ATM natin, para hindi tayo mag-withdraw sa stocks natin, sa mga mutual fund natin. Kasi money takes time to grow eh. So, syempre, nasisira ang flow nito kung kuha tayo ng kuha. Diba? Hindi kasi siya parang paluwagan na gusto mo at the end of the year, gastusin mo yung sweldo mo or sa co-op. Diba? Nasanay kasi tayo sa mentality na ganun eh. 1 year lang, gusto ko, enjoy ko na yung pera ko. Okay? So, ang purpose ng emergency fund, pag may nangyari sa pamilya, like nawalan ka ng trabaho, may nagkasakit, may makukuha kang pondo. Manage debt. Debt is a termite that will eat the foundation of your financial house. Debt will make your income and investments useless. So, baliwala daw po na may investment ka nga, ang laki naman ng interest ng utang mo. So, make sure lang, bago ka mag-invest, bayaran mo muna yung utang mo, lalo na kung malaki interest like credit card. Okay? So, pakitype nga po termite kasi ito talaga yung anay na sumisira sa ating financial house. Life insurance, who will take care of your family if something will happen to you? Protect your family while building wealth. So again, kapag kasi may life insurance ka, no, kumukuha lang tayo ng life insurance habang tayo ay may maliit na ipon pa lang. Para something happens to us, may instant money yung pamilya, makasurvive pa rin, makapag-aral pa rin mga anak mo, no, makakain pa rin sila araw-araw, no? Like yung kasamahan po namin na si June, namatay siya, no? Ka-age ko siya, 34 years old kami nung namatay siya. May 4 years old siyang anak. So, buti naturuan sa IMG. May nakuhang instant money ang pamilya. So, nakakatulong, no? Para makasurvive yung naiwan niyang pamilya. Makakapag-aral pa rin yung anak, no? Tapos, may bahay at lupa na sila. Meron pa silang business, no? Na ito, sa IMG, kasi nag-financial educator din sila. Healthcare protection. If you're sick, you need money for treatment and you can't make money. Investment as healthcare. So, ibig sabihin nito, tama naman yun, di ba? Dalawang factor yan. Pag nagkasakit tayo, hindi tayo makatrabaho. Tama ba? So, bukod sa hindi tayo makatrabaho, may gastos pa tayo. So, ibig sabihin, magastos din kasi talaga magkasakit. So, at least kung may healthcare ka, no, yun na nagagamit natin, nakaka-discount tayo.
may peace of mind tayo na hindi masyadong kakain ng ating investment at pundar, no? Mga napundar nating property. Kasi may kaibigan po ako na nabenta niya pati yung kanyang house and lot dahil OFW siya dati. Dahil nagkasakit yung anak niya, binenta niya ng palugay yung house and lot niya. Okay? So, increase cash flow to fund your financial goals and to build a solid financial foundation. So, eto, no, sa lahat ng ito, kung hindi pa solid ang financial foundation nyo, ang tatandaan nyo lang dyan itong baba. Ito lang tinandaan ko, ito lang ang fino-focus namin mag-asawa. Kasi kung may maganda kang cash flow, ito yung income minus expense, no? Kasi ang cash flow, hindi yan, Roan, mayaman ako kasi may 100,000 akong kinikita. So, ang cash flow mo, zero, kung 100,000 din ang gastos mo. Okay? Ang cash flow, yun natira. No? So, kapag may business ka, maganda ang cash flow mo. Control mo yung cash flow mo. Kasi pag empleyado ka na, experience na namin yung mag-asawa, may limitation sa income. No? Kaya ang ginagawa namin, nakafocus kami lagi sa business kasi ang business pwedeng magbigay sa'yo ng magandang income para mabilis mo itong mapupuno yung alkansya mo. Marami kang masya-shopping na investment. Okay? Pakitype nga po, cash flow. So, itong financial foundation na to, ito lang yung laging guide namin mag-asawa. Every time na may decision kaming gagawin, no, pagdating sa personal finance. So, tignan lang natin, no, pagka wala pa tayo dito sa baba, no, hindi tayo pwedeng tumodo rito. Like, hindi ka pwedeng tumodo sa stocks, investment mo, or mutual fund kung wala ka man lang magandang cash flow, wala kang healthcare insurance, no? Marami kang utang. So, yun lang, tusundan lang natin to. Kasi, pag may nangyari sa'yo, like nagkasakit ka or may nangyari sa breadwinner, no? Sira na agad to kung wala kang pondo. Kuha agad lahat to. Simot lahat. So, pag sinunod natin yan, crisis-proof yan, strong talaga yung financial future ng pamilya, and magiging wealthy tayo, and stay wealthy, no? Ayan. So, ito yan. If you solve this, you can solve everything. Okay? So, ibig sabihin, kung umaasa ka sa one source of income lang sa iyong work, sa salary, tapos kulang na kulang, gawan mo ng paraan na magkaroon ka ng part-time business, meron kang ibang source of income. Okay? Para marami kang malagay sa investment. So, ito naman, no, pag-usapan natin yung common savings formula. Yan, usually kasi, no, kapag ka naka-receive tayo ng salary, ayan na, no, expenses na agad. Bahala na talaga kung may maipon tayo. So, anong nangyayari? Ayan, pagka-receive ng income, minsan nga wala pa no, nag-uusap na. Saan ba tayo pupunta? Sa Ayala Mall o sa SM, di ba? So, pag napunta tayo ng SM at mall, syempre, kakain tayo kay Jollibee, di ba? Magbabayad pa tayo ng mga bills natin, Meralco, PLDT, Smart, di ba? Or may credit card tayo, di ba? Tapos, syempre, mag-chill-chill ka dahil i-reward mo yung sarili mo, so magko-coffee din tayo. So, eto, no? Wala tayong tinitira sa sarili natin. Ayan, ako. Sino na ba dito, no? Eto yung ginagawa, no? Kasi pagka eto inuna mo, yung expenses mo, yung mga bills mo, you pay others first. No? Kawawa naman yung nagtatrabaho. So, anong nangyayari? Sino yung mayaman, di ba? So, syempre, dahil inuna natin to, ito yung mayayaman. Mayaman na ba itong mga company na to? Diba? Super yaman, no? Pero ito, yung nagtatrabaho, mayaman na ba? Diba? So, kailangan talaga, i-correct lang natin yung ating formula. Ayan. So, pakitype nga po, yourself, diba? Kasi kailangan pay yourself first. Okay? Ibig sabihin, baligtarin lang natin. Ako, ikaw ang kumikita niyan, dapat pasweldohin mo yung sarili mo. Pag nagsisave ka pala, pinapasweldo mo yung sarili mo. Para sa retirement mo yan, para sa iyong future yan, or para sa future ng family mo. And yung matitira, yun yung pagkakasyahin natin sa bills, tsaka yung wants natin. Okay?
And of course, ang best saving formula is eto, no? Meron tayong 10% tithes. Okay? So, ito yung donation natin sa church kung saan tayo nag-grow spiritually. Okay? So, ang kagandahan nitong tithes natin, pag ginagawa natin, hindi tayo na-attach sa pera. No? So, itry nyo po yan and talagang sobrang makakatulong yan sa mindset nyo. Kasi minsan feeling mo lagi kang kapos. Pero pag nagbibigay ka talaga sa church or dun sa itong tithes na to, no? Ano yan? Tuloy-tuloy talaga yung prosperity sa'yo. Okay? Hindi naman lahat puro sa pera eh. Siyempre, minsan sa health, nabe-bless ka. 'Di ba? So, itry po natin yan at maging consistent tayo. And then, 20% savings, no? Ito yung itabi mo para sa future ng family mo. And para sa'yo din, no? As a breadwinner. So, sabi nga, no? Ginawa din po to sa Bible, no? Yun sa, kung naalala nyo yung story ni Joseph, no? Egypt survived the 7 years of famine by keeping 1/5 or 20% of the harvest during the 7 years of plenty, no? May mga times naman talaga malaki tayong kumita, no? May mga times talaga na na-experience din natin yan. So, yung mga ganun, wag nating sasagarin na ubusin natin lahat. Magtatabi talaga tayo. Kasi may times din, like ngayong time na to, no? Pwede tayong mawalan ng trabaho, lalo na may AI na or artificial intelligence. So, dapat kung may natabi tayo, hindi tayo stress, hindi tayo nahihirapan.